So, before ako mag-order or mag-check out, ay minessage ko muna yung shop nila kung possible ba yung request na gusto kong mangyari dun sa o-orderin ko. Tapos, after few minutes lang, ay nag-reply agad si seller and sinabi nga niya na pwede or possible yung nire-request ko. So, ayan nga yung message niya. And take note guys na August 2, ako nag-message sa kanila and August 2 din ako nag-check out. Right after niyang mag-message na pumayag siya is nag-check out din ako agad. Tapos ayun nga, nag-check out na ako and nag-message na ako sa seller and sinundan ko lang yung instructions nila how to order and nakalagay doon is yung name and gender. So kaya ganyan yung nilagay ko. Tapos in additional ko lang yung one charm and yung stethoscope. Pero nandun yan mismo dun sa basket nila kung anong mga charm or additional add-ons na pwede mong ipalagay. So after nun, na-read naman ni seller pero hindi na siya nag-update sa akin kung anong status nung order ko. And then after 5 days, eto August 7, ay nag-message ulit ako sa kanila kung anong status, kung kailan ma-ship, ganyan. And hindi pa rin ako nakatanggap ng reply galing sa kanila pero nasisin nila yung message. So na-receive ko yung item ng August 13 and ayun nga, medyo more than a week akong naghintay, almost 2 weeks, ganyan. And ang nakaka-frustrate pa dito is mali yung item na dumating sa akin or mali yung spelling and mali yung hindi nasunod yung napag-usapan namin ni seller. So ayun nga, hindi ko talaga mabibigay yung item dun sa pagbibigyan ko kasi nga mali yung spelling and hindi ko gusto yung parang yung 2 words niya is naging 1 word siya tapos mali yung spelling, ganon. So minessage ko yung seller about dun sa issue pero kahit isa is wala siyang reply and puro nababasa niya pero hindi niya ako nire-replyan. So nag-decide ako na i-refund na lang yung order. So punta lang kayo dun sa account nyo sa Lazada and then sa to receive, andun yung option ng return or refund and then click nyo lang yung problems item receive. So, kinlik ko yung problem with items receive kasi yun nga, may problem nga ako dun sa na-receive ko. Tapos, click nyo yung option. Tapos, may mga pagpipilian kayong reason. So, iba't ibang reason yan. And, ang akin pinili ko is yung wrong items delivered since hindi nga naman talaga yun yung item na dapat kong ma-receive. So, yun yung kinlik ko. Tapos, dito sa refund amount, so, ang bili ko sa kanya is nasa 173 pero since customized nga siya, so parang sabi ko half na lang siguro kasi nga syempre kawawa din naman yung seller. So, nilagay ko dyan is yung half ng 173. Kaya nilagay ko dyan 87 para yun nga yung expected kong marireceive kong refund. Tapos, dun sa select return method, pinili ko dito is yung pick up or sila magpipick up sa akin, yung courier mismo magpipick up sa akin para mabalik kay seller yung item pero hindi naman siya nangyayari or hindi siya nangyari. Walang pick up na naganap, nasa akin pa rin yung item kahit na-refund na sa akin yung pera. Tapos, dun sa select return method, pinili ko is yung pick up. Tapos, andun yung option ng courier nila. Tapos, yung time and date na available kayo na kukunin sa inyo yung item. So, dito pinili ko lang yung next available date and time. Pero, nung time na yan mga guys, ay walang kumuha sa akin or walang pumick up nung item. Nung returned item nga na gusto kong ibalik. So, nasa akin pa rin yung item ngayon. Tapos, after nun, ilagay nyo lang yung details, bakit gusto nyong ibalik yung item. Tapos, mag-send kayo ng proof ng pictures and video nung dun sa item nga na natanggap nyo. Tapos, click nyo lang yung submit. Tapos, after kong masubmit is ito na nga yung lumabas sa akin. And nakalagay dyan na if hindi mag-respond si seller sa akin by August 15 is automatic mare-refund sa akin yung amount na binayad ko sa kanila. So, dito ang expected ko is 87 nga. Since 87 nga yung tinype kong amount na gusto kong ma-refund. Pero hindi ko alam bakit nakalagay pa rin dyan is yung buong amount. So, hinayaan ko na lang kasi nga hindi ko din naman alam. Tapos, after kinabukasan is na-receive ko na yung full amount nung nirefund ko dun kay seller. So, ayun guys, na-refund yung amount sa akin and nasa akin pa rin yung item and walang pumick up sa akin na courier para kunin at ibalik kay seller yung item.